Gihangyon tada sa papanlingkod. Sa pamati ta sa pulong sa Ginoo. When you hear the Word of God being read in the pulpit, do we really recognize the presence of God? Usahay mamiss na to ang pulong sa Ginoo nga atong ipokus ang atong kaugalingon sa uban nga mga butang. O kining experience, Mary did not recognize Jesus. Nganuman, sa pag-adto niya sa lubnganan, ang focus ni Mary mao ang lubnganan. He focused so much on what we call empty tomb. Og sa iyang kaugalingon nga kaguol. Pero kabantay siya nga it was Jesus. Why? Because gitawag siya sa iyang ngalan. Jesus, our victorious King, He conquered death, fear, and all kinds of problem nga gi-release sa atong enemy, sa atong kaaway. Kung naatay kahadlok, mawala ang atong pribiliyo, matagaan tagkalinaw o kalipay diha sa atong Ginoo. Isip mga Kristohanon, may bawo ang tata kung kinsa ang atong kontra. Know who are your enemy is. Sa Juan 16, sigingon, ang kawatan mini aron pagpangawat, paglaglag o pagpatay. Mihani ang Ginoo aron makabaton kita kinabuhing madagayaon. Ang maka-discourage ka nato, labi na karong panahon na. COVID-19 is rising. Taas. Kaayo. Itong isa kaadlaw, 12,000. Ang amatay, 400 kabuok. Huwag makahatag ni kahadlok sa tao. Bisan galing ang simbahan, gapugnan. But, do we really know that the presence of God is with us? Amin batana. Mahadlok tang atong simbahan, ang presensya sa Ginoo naa sa sulod sa simbahan. Makahatag kini nato og protection sa atong tagsatag sa kinabuhi, sa atong matinud-anon nga pagpangalagad sa Ginoo. Nganong mahadlok man ta? I've been traveling to Kalibo, Cebu, Davao, Sambupen. May sila Bishop, 69 years old ka na ba? Nga naman 69, lumba talaga. Mas kusog pa kunin mo. Usay, manakdown lang lawas ni mo kay tungod sa imong daghang itrabaho, daghan nga adtuan. Pero grasya ra gyud na og kaluoy sa Ginoo sa atong tagsatag sa kinabuhi. Kung magpuyo ta kay ini nga panahon sa pandemya, unsa may mahimo sa simbahan? Wala. We must fight against that pandemic, kay kanang pandemic kay gitawag nato. Dili nato makita, mura naghangin, amin matana. Moabot nato na kung natay kahadlok, pareha kang Job. He was afraid nga ang iyang mga anak nakasala niya, mao na nag-offer siya kada adlaw. Fear, open up. Nga wala tay protection diha sa Ginoo kung naatay kahadlok. Kaya ang Ginoo nagingon, I did not give you the spirit of fear, but a sound mind. Amin ba ta, anak? Dili ta angay mahadlok. Ang kahadlok nato makawala sa proteksyon nga gihatag sa Ginoo kanato. The enemy comes to steal our faith, which is the Word of God, the peace and joy. Unsa ang pagpapangawat ni Satanas? How does Satan steal, kill, and destroy?
Hibawa nato nga subtle ways kaayo ang iyang paghimuon kanato nga dili galing ta usahay makabantay kung kita mga Kristohanon. Subtle ways and borrowed focus. Kung dili ta aware sa gitawag nato nga cunning ways sa atong kaaway, we will end up sa katapusan, daghang kay tayong mga problema sa atong tagsatag sa kinabuhi o maggapos ta to the very existence, purpose of our existence. We cannot achieve victory in believing unless, number one, time is spent in prayer. Nagpagawas ko og sulat ko kang patriarch na kung pwede makahimo ang teritoryo nga naay hiniusang pag-ampo sa katibukan sa ICCEC sa tibuok Pilipinas. And he responded, Bishop, I will join you. So, giset pa na ako ang schedule. I think Huwebes sa gabi alas 7. Kulang sa pag-ampo. Kay, giingon na to, busy ta kayo. Satan usually keep us very busy. Himo ni Satanas nga mga busy ta sa mga butang nga walay angay. Chismis, gossip, pandaot sa ubang tao, pag-judge sa ubang tao. But, ato hinumduman, Satan worst enemy kung kita magluhod o mag-ampo. Amen ba taana? Now, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Okay, nawala. Kadit lang. Hinay lang ta. Have to go to 1 Thessalonians. Nawala mo sound. Okay, kira. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, nanagingon, pag-ampo sa tanang panahon, amin ba tana? Pag-ampo sa tanang panahon, in good times and in bad times, in Thessalonians, ingon, nga pag-ampo sa tanang nga panahon. The question today is, how is your prayer life? In 18, nagingon, og pagpasalamat ka mabisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Magpasalamat, pag-ampo og pagpasalamat. Meaning ganahan ka og dili, bad times in good times, kinahanglan nga magpasalamat. Mark 11:24, it says, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. To see is to believe, but believe the word of God. Muna kasagaran nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan. Believing His word for us Christians, one of the most important task we have to do as Christians. Kinahanglan nato ning mahibaw-an nga ang pulong sa Ginoo importante kanunay. God's word puno sa gahom. Kung matanom sa atong tagsatagsa kasing-kasing in our hearts and allowed to germinate nga mutubo before it releases that power.
Kung dili nato itanom ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, unsa ang pagtubo ana? Naatay mga katalagman nga mabot sa atong kinabuhi, problema, wala tay dipinsa. Ako si David ingon, maayo kay ni sa panahon nga naa siya sa kaguol, panahon nga naa siya sa dako nga problema. Nag-iyon siya, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Taliwala sa problema, taliwala sa pandemic. We will rejoice in the name of God. Amin ba taana? God will never leave us nor forsake us. Dili mo biya kanunay ang Ginoo kanato. Alato ba sa problems with finances? Labi na karon daghan wala mga trabaho. Pero wala usa mo nato paningkamot, himo na tong gabi ang adlaw gabi eh. Financially stable unta ang atong pamilya panahon sa sitwasyon. Simple ra kayong giingon sa Ginoo. Ihatag ang inyong ikapulo. Nubinta, imo na nubinta, ikaw magbuota na. Napulo ra ang iyang giingon. Kaya sa paghatag na to, og tayo sa napring, God will protect us. Nagyan siya, I will rebuke the devourer. Dili na ko i-allow si Satanas nga mo sinamok nimo. Dili na ko i-allow ang mga sakit nga mo abot sa imong balay. Di ta kaayo makasabot, anak. Saan na tudlo? Di tayo makasabot. When I was in Calibon itong unang panahon, nakita na ako ang mga tao pobre kayo. Naisakinan si Bishop Dick, primate. Pero bago nimo gamiton, itulod sa nimo. Makita nimo nga duha ka obispo nagtulod sa sakinan. So, many years nga nilabay. Niadto ko atong Marso. Nakita na ko ang mga tao nga pobre, they are very prospering in the church. Niadto isa ra mo sa kinan. Karon nagsinipaay ang sikanan dito. Makita nimo. Pero ako silang giingnan. Salamat mo nga prosper mo sa Ginoo. Pero ang atong buluhaton dili dire to asa gawas. Ang Great Commission na giingon, go to the world. Ang commission nga i-preach nato sa mga tao, mauna ang kasing-kasing sa Ginoo. So, they organize kung kinsay makahandle og Bible study. Og dito ko during the time. Sabi siya mo, speak ka ba? Ikaw, gamay lang kayo. Kung nakita na ko, even young people, nag-volunteer nga mo tudlo sa ila. Kung pila rin mo kasimbahan na rin tulo. Kadaghan kayo ninyo, daghan po mo kwarta. Gamito na nato. And they are really prospering. Daghan kayo mga negosyo dito, mga taga-simbahan. Pero wala nila dala ilang negosyo, sulod simbahan. Kung man ang kapoy karon. Murag eleksyon usahay ng mga politiko nga gusto mo istorya simbahan. Dito mo gawa sa istorya dili sa simbahan. Sa mga na itong problema, why not begin giving? Maestudyante ka na kay trabaho o wala, gi-require ta sa Ginoo, pobre kag dato, gi-require ta sa Ginoo sa paghatag sa atong ikapulo. Amin ba ta na? 10% na whether you are rich or poor. Pero sa'yo patabungol ta, gusto ginato nga mag-antos. Na ay prinsipyo sa Ginoo nga ngayon natong sundon. But, believing God once we give our tithes and offering, God will open up windows of heavens to pour out His blessing upon us. Tanaw itong giingon sa Acts. Walay tao during the time nga naay paginahanglan. Why? Because people are prospering. Amin ba ta na? Amin ta na? Ingni yung tapad mo asinso ka. Sugod ta. May estudyante kag dili, nakitrabaho,
then see yourself that you are prospering. Kaya usahay ang atong gitanaw ang ato lang, kaugalingon. Sa dihang mo prosper na sila, kung you have to go out. Nakaroon, daghang kay silang missions. Go within this span of year, mahimo sigurong nanay mga parises nga mahimo ditong dapita. We must believe in faith. Hebrews 11:1, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pagpamati sa pulong sa Ginoo nga mao kini makahatag kanato o kadasig sa atong tagsatag sa kaugalingon. Ang atong pagtuo dili ni para sa Ginoo, para ni nato, para mo increase ang atong tagsatag sa kapagtuo. Now in Hebrews chapter 11 verse 6, mag-ingon, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay muduol sa Dios kinahanglan gyud mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. We must believe in faith. Ang nahitabo sa mga apostoles sa gilansang sila sa cross, wala sila makahinumdum nga sa ikatulok adlang mabanhaw agod naa sila kanunay kahadlok. From fear to courage. God transformed the life of the apostles from fear to courage. How? Niduol si Jesus kanila. Ipakita ang iyang inagian sa lansang, sa iyang tiil o sa iyang kamot, the wounded hands and side. Nakita si Ginoo despite of many failures and discouragement nga nahitabo sa mga apostoles, still Jesus nag-entrust gihapon kanila with His word and His work. Si Tomas makasabot na daan to understand the difference between doubt and unbelief. Doubt says, I cannot believe. Nga naman, ang doubt mingon, I cannot believe. Why? There are so many problems. And unbelief says also, I will not believe unless you give me the evidence. Thomas believed sa diha nakita niya si Jesus. To see is to believe. But also a warning for us, pareha kang Tomas, not to miss meeting with God. Ito nga ang Ginoo taliwala sa mga apostoles nga nakahadlok. Asa man si Tomas nagsuroy-suroy imbis mo adto siya sa mga apostoles so that ma-build up ang iyang faith. Asa man siya na mayabas. Nagmahay-mahay sa iyang kaugalingon. Siguro gibasol niya ang Ginoo during the time. Naunsa ni imbis nagtuutan nawala na lang hinuon. A warning to us not to miss meeting with God. Mga tao karon Domingo, asa mo. Asa ta. Thomas remind us that unbelief rob us of blessing and opportunity. Kung tuwa unta siya, the bless unta siya. Nga pagpakita sa Ginoo, tuwa unta siya uban sa mga uban pero wala siya. It is not necessary to see Jesus in order to believe. Niya itong unang panahon, nakita nila si Jesus ang mga mirakulo, pero kapalya paghihapon sila o pagtuo. Christians who see their Lord know that He was alive.
But that is not what saved him. The word, they were saved not by not seeing, but believing. Naluwas sila. Dili kay nakita nila, but naluwas sila tungod sa ilang pagtuo. The emphasis for the Gospel of John is believing. When we believe and trust Jesus, nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, our lives will be transformed. Pabag-o na sa Ginoo, matransform ang katong tagsa-tagsa kakinabuhi kung nagtuo ta nga nabanhaw si Jesus. Na iyang presensya nag-uban kanunay kanato. He is alive right now, sitting at the right hand of God. Ipadala niya ang balang Espiritu para maoy mugiya kanato. Na may uban miingon nga, di na ko kung mag-istorya gud ang Ginoo nako. Di na mag-istorya ang Ginoo kay di na manaog dire. Na mga leaders sa simbahan mo istorya ninyo. A lot of situations and problems in our lives. No one can stop us from the love of God. Miski ang kagutom, bagyo, earthquake. Mo to mi sa Cebu. This Tuesday, mag-ordain ko isa ka pare o duha ka dikon. Pero daghang kay rikitos. Daghang kay pangayoon. Karon mo ni ang polisiya og mabalhin na pod, mabuang ka. Kunin ko, Lord, sa usaon nila, dili mi mabalda. Ni ini nga buloton nga imong gihatag namo, muadto mi pinaagi sa imong grasya o kaluoy. Amin bataana. Kung pa maginan sa tanas nga mag-ordin ka, pero daghan sa tagi ordin ka ro nga nang mayabas. Nasuko na ko, suko-suko lang mo na ako. Yung pumusuko ninyo. Problema ninyo na, di na ako na problema. Nga naman, Bishop, look unto Jesus, the author of finisher of your faith. Pareha mo kang Maria, nga nagduel dito sa lubnganan. Nagduel sila kung unsa nga klase nga tao si Bishop, ana na si Bishop. Mo na yung giduel. Kung saan mo pagtudlo sa imong katawhan, kung sa may ilang kanon kada Domingo, kung mo na ilang wali, sana ginamos. Nasa mga simbahan karon nga, imbitar og speaker dire, imbitar og pastor sa ilang simbahan. Kadugayan, sakitan ginbugtihan ka na, kay biusag unsa naman inyong gikaon. Malibog na gihapon mo sa inyong kinabuhi nga, unsa man to giingon itong pastor, isa may gusto. Sakitan tagtiyan, anak. Saka mo, kung gusto mo sakitan og tiyan, ala dito pagtampo mo. Pero malipay mo. Pero kaya sakitan mo tiyan, maamiba mo, diarrhea, awa na, knockdown na yun. Wala na protection, wala na immune system. We have our immune system, which is Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amin matana. Unsay gihimo niya nitong panahon, iya gyapon paghimuon karon. Believing is the key of our gospel this morning. Kinahanglan mo tuo ta. Amen batana. Mo tuo ta sa pulong sa Ginoo. Mo tuo ta nga ang Ginoo mo paasinso nato sa atong tagsatag sa kapamilya, dili nga mahimo ta nga milyonaryo. Mo tuo ta nga ang Ginoo magproteksyon sa atong tagsatag sa pamilya, that no weapon formed against us shall prosper against this COVID. Believe the word of God, and God will release His power to us. Mao ka ng ebanghelyo, gihangyo tanan sa pagpanindog.